Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong reaction video. Nagpunta si Senator De La Rosa, si Bato, dinalaw si VP Saras at Attorney Lopez sa ospital. Alright, Senator De La Rosa dinalaw sa St. Luke's Medical City kung nasaan si Sara at si Attorney Lopez. At Quezon City, sina Vice President Sara Duterte at Yusek Zulaika Lopez. Iginiit ni Senator na malilipat sa Women's and Correctional si Lopez. Ayan ang sabi ni Bato. Alright, panoorin po natin guys and let's do watch. Is your support to the VP and their At least support talaga si si Senator Bato. Nakausap niyo na po. kausap ko lang. Kamusta po sila? Ano pong sabi sa inyo? Ano po napag-usapan niyo, sir? Worried lang siya sa sitwasyon niya. Worried lang siya. Dahil, Delikado talagang worried yan na daming kalaban, di ba? Kung anong mangyari. Hindi siya sigurado. She's not sure of what will happen to her. kanina po. Okay. She like that. Kayo, sir, anong thoughts niyo sa mga nangyayari nito? Para sa akin, it's very, Is this appropriate? Tingin niyo? very unfortunate. Dahil yung tao na hindi pa man lang nagiging accused, no? Hindi pa na kailan ng kaso. Oo nga, bakit kasi ayan, dadalhin sa correctional, di ba? Maling-mali. Tama naman yan si Senator Bato. Kung i-treat mo parang convictado na dadalhin mo sa women's correctional. Kaya nga, hindi naman convict yan na tao. Women's correctional facilities place for convicted criminals. I've been the Director General of Yocor at alam ko kung ano sitwasyon dyan sa loob. Yan ay kulungan yan ng mga serving sentence, convicted felons serving sentence. Bakit mo ikulong doon? Oo, yung mga life sentence yan eh. Bakit ikukulong dyan? Isang babae, isang abogado na pinatawan lang ng citation for contempt. Ngayon, dadalhin mo na doon sa facility for the convicted criminals. Dapat imbestigahan din nila Senator Bato yan sa Senado. It's very Na maling pagpataw. unjustified para sa akin. Very unjustified. Oo, unjustified talaga yan. Tama yan si Bato. Pakuntip-kuntip kayo ng tao tapos hindi nyo kayang bantayan dyan sa inyong facility. Pero magkayong facility for contempt. Pinatay pa nga ilaw, walang ilaw. Sila Sara Duterte pero sinamahan pa rin itong si Attorney Lopez. Persons, di ba? For persons cited in contempt, you should have your own facility dyan sa Kongreso para bantayan ninyo. Bakit nyo dalhin doon? Okay lang sana kung doon dalhin sa Quezon City Police District detention, mga gano'n. Pero yung detention cell ng mga criminal, ay ng mga convicted criminals, that's the worst for me na ikulong mo isang taong cited in contempt lang. Oo, hindi tama. Cite in contempt lang eh. Alam na ba to ni former President Duterte? Nakausap niyo na ba siya? Tingin niyo? Aware na siya dito? Ay, dito, wala pa kami kontak kasi kagabi pa ako, galing kong Bagyo, natutulog sa Bagyo, noong alas 2. Ginising ako, tinawagan ako na humihingi ng tulong si VP Inday Sara sa sitwasyon nila doon sa House. Kaya bumaba kagad ako, bumiyahe kagad ako dito from Bagyo. Tingnan lang kung anong sitwasyon nila. Talagang sinaporta ni Bato. Galing pang Baguio to si Bato, di ba? As a senator, may magagawa po ba kayong anything to help yung saklolo ni VP Sara? Well, pag-aralan natin, dito sa, we observe, even though, we observe interparliamentary courtesy. Hindi tayo pwede mag-ano sa trabaho nila. Sila rin, hindi pwede mag-ano sa trabaho namin. Tama yun. Para imbestigahan kung sino talaga ang tama at mali. So, yan ang dapat natin. Pero yun nga lang, nakakomento lang ako na hindi po maganda talaga. Bakit ang isang person na cited in contempt lang sa isang hearing dyan sa House of Representatives ay doon ay pukulong kaagad sa Women's Correction Facility, which is a place for persons or for convicted criminals serving sentence. Hindi pa kumbikado itong tao na ito. Bakit doon mo kagad ipadala? Hindi pa ka-akusado. Wala pang kaso na na-file.
When you say unlawful, I'm not so sure. Pero unreasonable for me. Unreasonable. Walang pulis naman yung sumusunod lang yan sa order. Pag inorderan yan ng mga hayop, Oo, yung pulis kasi may sinusundan na mataas yan. Kaya may pulisya yan, kaya yun lang ang susundin talaga ng pulis. pumunta kayo doon to provide security, huwag na natin masamain yung pulis dahil sumusunod lang yan sa order. Kahit na alam nila na may Parang ano yan guardian ng isang building, di ba? Kung wala kang ID, hindi ka makakapasok. Ganon din yung sila. Kaya, di natin masisiyan mga pulis. politics behind all these orders, but still, they are the legal orders coming from the Supreme. So, susunod lang yung mga pulis dyan. So, huwag natin masama. Alright guys, ayan, napakinggan at napanood po natin dito sa ating reaction video. And see us again sa ating the next one. Alright, magandang gabi at ingat tayong palagi. And keep safe and healthy. This is your friendly neighborhood. Ka-Rob Trip tayo. Rob Trip channel. Don't forget to subscribe. Alright, thank you guys.